Okay na ba tayo, paring Kaloy? Ang spokesperson for the West Philippine Sea, the Philippine Coast Guard, Commodore J. Tariela. Commodore Tariela, good morning po sa inyo, sir. Kumusta na ho kayo, Commodore? Hello Sir Orly, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyong mga taga-subaybay. Hinahanap ko kasi yung pinakapunto ng pagingit-ngit ng Foreign Minister ng China na pati yung sinasabi nung si Haim teka muna yung ambassador, kalimutan ko nila yung pangalan di bali na lang. Yung kanya po, ano ba yung para malaman lang po ng ating mga kababayan, ano ho ba yung kanilang gusto raw i-protesta at pina-aaksyonan pa sa pamahalaan, naswetuhin kayo? Konting background lang, Commodore. Alam mo Sir Orly, ang kinangingit-ngit nila yung caricature daw na ginamit ko nung nagturo ako sa College of St. Benil, Lasal, no? Okay. Kung saan na makakausap ko dito mga estudyante. And it was posted on my social media, the live sa Facebook Live nung West Philippine Sea Transparency Group, and some of the photos were also posted there. Ang issue nila, binaboy ko daw ang mukha ni President Xi Jinping. I have satirical caricatures, no? Trying to explain why the Chinese government remains to be bully against the Philippine government despite of our transparency. So yun ang ikinangingit-ngit nila. But let me point out, no, even before, no, a few days before New Year ng December, may issue na tong Chinese embassy sa akin. Every time na meron mga insidente na pinopost tayo, they are responding back and even tagging my name. So para sa akin, nagkaroon lang talaga ng dahilan na mag-react itong Chinese embassy dahil doon sa caricature na nakita ko, ay na ipakita ko. But again, ang point ko nga rito, let's say that those caricatures were posted. Ang tanong ko, does it even compensate the Philippine government with all the harassment, the bullying na ginagawa sa ordinaryong Pilipino at sa pambababoy sa ating karapatan sa West Philippine Sea? And lastly, sino na ba ang mga caricature na nagawa ng Chinese state media? Binaboy nila ang mukha ng Japanese Prime Minister. That's right. At patuloy pa rin nilang binababoy. The same thing with President Donald Trump. At even at some point, no, President Bongbong Marcos, when he commented about congratulating the Taiwan president. So para sa akin, they are just overreacting, making use of the caricature that I posted as a basis for them to, stop transparency for good. Para sa akin, Sir Orly, alam naman natin, no, how effective the transparency efforts ng ating pamahalaan to get the support of the Filipino people and the international community in exposing the Chinese aggression against the Coast Guard, the Armed Forces of the Philippines, and even the ordinary Filipino fishermen. Sa pangyayari yan, magbabago ho ba yung style nyo ng pagbatiko sa China? Meaning, you will make it in a formal matter, in a serious matter, hindi yung caricature o yung pagtuligsa na ginagawa rin naman ng China minsan sa mga kinaasaran nilang opisyal ng ibang bansa. Alam mo, Sir Orly, napaka-formal ko lagi kapag magpo-post ako ng siguro yung mukha lang galit, no, kapag nagpapa-interview. Pero napaka-formal ko lagi every time I publicize all those Chinese aggression. Kinalaman ko ba naman mag-follow sila sa Facebook account namin, di ba? Para makita nila yung Facebook caricature na yun na itinuturo ko sa mga estudyante. Again, they're just making a big issue out of it for the government to suppress itong ginagawa nating pagbibigay malawakang kaalaman pagdating sa issue ng West Philippines. Siguro di lang sila sanay sa ganyan. Sa Pilipinas, ginagawa pa nga tayo ng FPG, yung mga pinuno natin. Hindi sila sanay kasi sanay sila na pag may sinabi ang presidente nila, si Xi Jinping, sunod. Parang kailangan inuutusan sila ng poong bay kapal. Parang ganoon natin. Siguro ilang talagang hindi sila, parang pili nila lahat ng mga mamamayan kahit sa ibang bansa, dapat sumunod parang mamamayan nila sa China. Yes, Sir Orly, no? Akala nila lahat tayo dahil ang sabi nila, ano daw sila. Pero other than the caricature, if you're going to look at the statement, Sir Orly, no, na sinabi nila doon sa Ministry of Foreign Affairs nila nung sinomon ang Philippine Ambassador.
ang national government daw natin is turning a blind eye against the misinformation, Yung pa. smearing na ginagawa ko, that harms ang ating China-Philippines relation. So ibig sabihin, it's not just the caricature, no? The entirety of whatever I said before and the publication of all those incidents na ginawa nila, para sa kanila, all of these are lies. No? They are denying itong mga pangyayaring ito. So, sa madaling salita, kunyari lang yung galit sila sa caricature, pero galit sila sa iyo kasi nasasaktan sila. Yes, yan talaga. No? Galit sila sa effort ng ating pamahalaan na ipinapakita natin sa mundo ang pambababoy at pagwawalang hiya nila. No? And completely ignoring the international law. May tumawag na ba sa inyo? At, kasi parang ang gusto nila kumilos ang gobyerno ng Pilipinas laban sa inyo, sa inyong mga pagpapakalat umano ng fake news. Meron ba tumawag sa inyo regarding this matter from a higher ups, mga opisyal ninyo, o even sa Malacanang, Commodore? Well, wala namang tumawag sa akin, no? Na maghinay-hinay, tigilan na natin to. Even the commander of the Philippine Coast Guard, Admiral Lonnie Hilgaban, has been very supportive because he knows for a fact na ang ginagawa natin, no, na paglalabas ng mga maling gawain ng China is supported by facts. All of these incidents that we publicize, kumbaga may resibo tayo. We have the photos, we have the videos, we have the personal accounts, no? And we have journalists embedded. May mga kasama kayo sa GMA, no? Na nakasama sa mga operasyon natin. Right. Na nakita nila firsthand kung ano mga nangyari dito. And the Department of Foreign Affairs already issued a statement yesterday, the Department of National Defense as well. So ating tinitindigan, no? Ang mga insidente na naisa publiko natin na ito ay hindi gawa-gawa lamang ni Jay Tariela. Ito ay tinitindigan ng ating pamahalaan dahil itong mga bagay na ito ay talagang nangyari. Commodore, alam ko hindi ka papasindak sa mga ganitong klase, lalo na kung dayuhan nang bubuli sa atin. Alam ko hindi ka papasindak. Pero anong dating sa iyo na minsan na mga kababayan mo ang gumagamit ng naratibong ito at binabatikos ka na kapwa mo Pilipino, Commodore? Alam mo, Sir Orly, siguro more than a week na, no? Yung mga social media accounts ko, directly messaging, no? May mga ano doon may mga alam kung trolls man o ano, pero ang mas hindi ako nagwo-worry kahit Chinese pa sila or whatever. Giving me death threats, no? Pupunta daw sila sa Pilipinas, papatayin nila ako, they will personally kill me, ganyan. Para sa akin, hindi ako nasasaktan dyan Hindi ko iniinda yan. But with what you said, no? Para sa akin, ang kinalulungkot ko, may mga trolls na Pilipino. Some of them are social media influencers. Some of them are fanatic na kilala naman nating politikong sinusuportahan nila. And yet, they are being used as puppets, no? In amplifying the Chinese narrative. Kesyo si Commodore Tariela daw already crossed the line. Commodore Tariela daw is the one harming our diplomatic relations with China. Na sa kabilang banda, gusto kong i-remind, no, na parang talaga bang kakampihan natin ang China dahil sa caricature? Kaya talaga bang kakampihan natin ang China na sasabihing nagsisinungaling ang mga pinagpapalabas nating insidente? Despite of the fact na ang water cannon na ginagamit nila is against the Filipino fishermen. Meron na tayong injured na member ng Philippine Navy. Binubuli ang Philippine Coast Guard natin. Hindi ko alam kung Pilipino ba kayo? Kaya nga yan yung naipost ko yesterday, Sir Orly. Parang tipong, while the Chinese government, no, are exerting all possibilities, no, para mapigilan ang ating transparency efforts. Pero meron pa ring mga Pilipino na sumasawsaw at nakikisali sa usaping ito at hindi ko mapanig sa atin sa Pilipinas. Yan yung gusto kong itanong sa kanila, Pilipino ba itong mga trolls na to? Or talagang bayad lang para gawin to? Hindi ko lang alam kung pareho kayo ng observation ng ilang mga na nakakausap ko kahapon pa ng ilang araw. Kasi meron silang pagkakataon tingnan itong mga post na ito gamit ng Chinese Embassy. Pag binabasa raw nila,
parang walang ano parang walang kumbaga sa tao walang dugong Chino. Parang ang dating parang Pilipinong mga asar itong mga certain issues like yung mga words, like how many times you have lied, mga salita, di ko nila babagitin, pero may mga salita, may mga dating na mukhang hindi China ang dating at mukhang mga propagandistang Pilipino ang nasa likod nito. Do you share the same observation, Commodore? Yes, sir, Orly, no? And para sa akin, kung titignan mo din to kasi may mga trolls, para sa akin, there are two types of trolls eh. May trolls na troll army lang, na if you're going to click the account, wala namang masyadong friends, newly activated yung social media accounts. So ito mga troll army lang talaga, no? Pero may mga trolls na hindi siya newly activated. Kilalang tao, social media influencer, pero I still consider them troll kasi yung sinasabi nila, inuulit lang talaga nila or ginagawa nila sa Filipino Good observation yan. Kasi itong mga yung naratibo. Good observation. Kasi yung mga ito, may mga post na sa kanilang mga Facebook. Tapos, yung iba siguro nailalathala pa sa mga pahayagan. At yung mga nababanggit nilang yon, nababasa mo ngayon dito sa website, no, ng China, ng FB post ng Chinese Embassy. So para mapapaisip ka tuloy, Commodore. Parang nag-usap-usap ba tong mga to? Or iisa lang talaga script nila? Di ba, Sir Orly? O baka sila iba sila ng pinagmama ng FB post ng Chinese Embassy siguro. Kasi for example, Sir Orly, if you're going to compare, no, ang pagsasalita ng ibang politiko, si Senator Kiko, si Kong Chel, si Kong Laila, yung statement ng Juan Sambayan kay Justice Carpio, parang kanya-kanya silang unique way of saying their own piece. That's right. Iba yung linyahan ni Senator Kiko, kay Kong Laila, si Justice Carpio. Marunong ka rin mag-observe. Alam mo rin observe kung makakaliwa, leaning left, leaning right, o Chinese propagandist mo, nababasa mo. Marunong ka rin. Pero itong pro-China trolls, parang unified messaging eh. Yeah, talagang kitang-kita mo na iisa lang eh, di ba? Ang tawag ko dito, lingwahe ng mga bakery boys. Yung matagal ito na mga bakery boys and girls sa kanilang malimit na naririnig itong mga salita. Anyway, sa pangyayaring ito, sabi nga baka magkakaroon ng sa kanilang pakikipag-usap sa ating ambassador sa China, Philippine Ambassador to China na si Ambassador Jaime Flor Cruz. Mukhang isang seryosong diplomatic protest ang naharap sa inyo. Maaring i-file against you, Commodore. Well, hindi ko alam kung nag-file na kasi meron sa embassy, meron uli dito sa Ministry of Foreign Affairs ng Beijing. So I'm not really sure no kung how their diplomatic protest was filed, kung sa embassy or sa Beijing nila ginawa through our ambassador. Mm-hmm. Okay. Sa mga darating bang mga araw, magkakaroon ka ba ng adjustment lalo na sa iyong mga lecture sa kasi gumamit ka nila doon ng FPG kesa sa drawing. Huwag mo lang susunugin. Bawal yung ganun. Commodore. Alam mo, para sa akin, Sir Orly, walang, dito sa Pilipinas, we have freedom of speech, we have freedom of expression. Siguro, hindi ko na lang siguro ipi-Facebook live para hindi masabing, di ba? Meron tayong tina-target na kung sino mang national leader. But I think our transparency efforts in publicizing all these incidents, wala tayong mali dito. Lahat ng inilalabas natin, hindi ito kasinungalingan, hindi ito gawa-gawa. No? Gaya na sinabi ko, ang issue lang talaga nila ngayon is the caricature. Kung yung caricature yung issue nila, siguro, I'll think about it. No? Tanggalin na natin. Instead of the caricature, I'll just put it bulleted, no? Why China remains to be bullied. Meron lang pahabol na tanong dito. Meron kasi isang post silang nakita, Pilipino, na pinost sa social media. At hindi naman siguro masasabi natin na kinukuha yung narrative ng China. Pero senior nila yung post regarding dun sa incident na may tinulungang mangingisdang Pilipino ang Chinese Coast Guard.
Ano ba talagang kwento sa likod nito? At mukhang talagang parang gustong palabasin tinulungan, pero si Commodore Tariela hindi kinikilala yung ginawang pagtulong na yon ng Chinese Coast Guard doon sa na-stranded na Filipino fisherman. Yung Filipino fisherman na yon, ito yung nangyari last December. Iba pa Oo. yung tinulungan nilang Yun yata yung mga subject, seafarers. yun yata sa subject ng kanilang sinasabing Uh, how many times you have lied, parang ganun. yes. So, yung sa Filipino fishermen, no? Actually, ang sabi nila doon, yung mga isda doon na yun, na stranded na there, na in that location for 3 days. Ang sagot ko dyan, nakausap namin yung fisherman. Mm. Less than 24 hours pa siyang nandun. So, hindi siya tumagal ng 3 days. Mm. Ang sabi nila, nag-coordinate daw sila sa Coast Guard. Pero ang tanong ko nga, kung meron ka kasing merong search and rescue no na tutulong ka. Meron tinatawag na Maritime Security Maritime Search and Rescue Response Center, si MRC. So dapat na itawag man lang nila yan sa national headquarters. Yun ang dapat, yun ang Sabi proseso. nila, Yun ang dapat, yes. yun ang obligasyon ng mga mandaragat. Kino-coordinate dahil unang-una, dumadaan lang kayo sa karagatan nila, hindi nyo karagatan yan. So dapat ngayon, ang sabi nila, itinawag daw sa Philippine Coast Guard vessel. Obviously, nandun na rin kami. So, ibig sabihin, para masabi nilang na-stranded ng 3 days, that's actually false, no? In-exaggerate lang nila para masabing talagang tinulungan nila. Ngayon, ang sabi ng mga isda, tinanong namin, no? We brought him in sa barko namin. We asked him, ano ba nangyari? Bakit ka naglagay ng help me? Safe ka naman palang nakatali dyan sa payaw mo. Ang sabi ng mga isda, nag-iisa lang po kasi ako dito. Natakot po ako na huminto po kasi yung Chinese warship tapos nagbaba ng rubber boat papunta po sa akin. Kaya kailangan ko po mag-isip ng paraan. Yung dulo ng tambucho nung makina ng bangka niya, nilagay niya, help me. Kasi itong incident na to, nangyari to a few days after the water cannoning ng mga mangingisda sa Skoda. Kaya natakot siya na baka kung ano rin gawin sa kanya. So hindi galing sa inyo yun, galing yun sa kwento ng mangingisda pala. Yes, there is also a video saying na yun na yung ginawa niya. Nagpasalamat din naman siya nung binigyan siya ng tubig at biskwit. No? Ito namang issue ng China Coast Guard tumulong sa walang seafarers. Kahapon nag-post ako sa social media, no. Sabi ko, nagpapasalamat tayo, kinikilala natin ang tulong ng China Coast Guard na nakapag-rescue sila ng 18 Filipino seafarers, no. At again, ang sabi ko nga, yan ang trabaho talaga ng Coast Guard. It should be humanitarian, ensuring safety, tumutulong sa kapwa. Sana ganito na yung maging norm ng China Coast Guard, no. Hindi na nang water cannon, hindi na nang haras, hindi na radio challenge sa loob ng EEC. At hindi na nag-radio challenge sa loob. And lastly, sabi ko, at sana ma-realize ng China Coast Guard na hindi nila exclusive economic zone, ang exclusive economic zone ng Pilipinas. No? Para kasi sa akin, yung press release na naman nila, sinasabi nila, nag-conduct daw sila ng search and rescue, natulungan daw ang Filipino seafarers. At ang sabi nila, it's just a few nautical miles away from China's Wangyan daw. No? So sinasabi nila, kanila daw yung Wangyan daw, which they are referring to Bajo de Masinloc. Okay. Siguro hindi naman masamang magbigay tayo ng pasalamat. Kung dapat pasalamatan, Commodore, ano po? Hindi naman siguro niyo ugali na tinulungan ka na nga, napaka-ingrato mo pa. Pag dapat pasalamatan, pinapasalamatan naman talaga natin. Kung sa tingin ninyo dapat gantihan ng kabutihan loob, gantihan din ng kabutihan loob, Commodore. Yes, Sir Orly, no? Again, we are thanking the Chinese government for extending the support, no? Wala tayong denial sa kanilang kabutihang loob na ginawa at sana tuloy-tuloy ang kabutihang loob nila. Yun na lang. Saka dapat din irespeto rin naman yung anong nakapaloob sa Arbitral Tribunal noong 2016. Panghuli na lang, Commodore, anong update dito? Yung binabagit nyo doon sa Scarborough Shoal, yung anong barko ba yun na mayroon 21 Filipino crew? Well, it's an international vessel, no, na nag-listing dito sa area ng vicinity ng Bajo de Masinloc, no, around 50 nautical miles.
And ang Philippine Coast Guard, even before we arrived there, good thing the Chinese Coast Guard conducted search and rescue and 18 were rescued. No? However, meron pang iilang seafarers na nawawala. That's the reason why the Philippine Coast Guard are still conducting search and rescue ang ating dalawang barko kasama ang ating Coast Guard aircraft. Dalawang Pilipino crew na itong reported na nasawi, ano? Tama ba? Yes. Yes, yes, sir. So, isa pa ang hinahanap? Yes. Apat. Sorry, apat. I'm not really sure with the figure, no? It's the role ni Captain Noemi Cayabyab, pero nga pala. definitely may hinahanap pa tayo. Okay, sige. Anyway, si Captain Cayabyab siguro tatawagan namin regarding sa update na ito. But it's good na nagaling na rin sa inyo. Yung mga bagay na dapat natin pinapasalamatan. Pero meron pa rin tayong kaukulang pagkilala at recognition. Lalo-talo na kung pag-uusapan ay usapin ng Territorial at Exclusive Economic Zone, tungkulin naman talaga natin tumulong sa ating kapwa, lalo na ho sa mga tulad ninyong opisyal at miyembro ng Philippine Coast Guard, Commodore. Maraming salamat po, Sir Orly. Thank you, sir. Thank you po at magandang umaga. Ang spokesperson po for the West Philippine Sea, Philippine Coast Guard, si Commodore J. Tariela, mga kapuso, inyo pong napakinggan. Manong